Hi, magandang araw po sa inyong lahat for our first reading of the day today. Ano po kaya ang makikita natin sa first reading of the day? I hope na napanood nyo na po yung first, second, and third reading po natin para sa araw na ito ng linggo. No, a very powerful day again for each and every one of us. Yan. Sana po ay huwag nyo po skip ang ads. Tulong nyo na po yan sa akin. Okay? At sa ating channel. Tulong nyo na po yan sa ating channel para po mas marami pa po tayong matulungan. Tulong-tulong po tayo, tumulong sa iba. Okay? Pili po tayo ng 10. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ito naman pong ating Pink Lover Oracle. Gusto ko pong gumamit ng Pink Lover Oracle. Tingnan po natin kung ano po ang makikita natin din sa Pink Love Oracle. Pili na po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Huwag niyo po i-skip to dahil ito po ang ating energy, no? Hindi po nito matatanggap na kayo ay magiging magkaibigan na lamang or kayo po ay kaibigan na lang or somehow kayo po ay hindi na po ito yung tulad ng relationship nyo. Ang gusto po niya is somehow meron pa rin po kayong ano ba tong word na to? Pagnanasa sa isa't isa, mali siya, pagmamahal. Yan, no? Hindi po to papayag na parang na parang kayo ay magiging magkaibigan na lamang. No? There is this rejection, natatakot po siya, no? Na kapag po sinabi niya sa iyo lahat-lahat ng gusto niyang sabihin, ay hindi ka lang na rin maniniwala. And somehow, yung resentment niya, yung regrets niya, ay hindi mo na rin daw po siseryosohin. Natatakot po itong tao na to na hindi mo na po siya siseryosohin dahil po sa mga nagawa niya sa iyo. No? Tinatago niya lang po kung ano po yung totoong feelings niya right at this very moment. Ang tao pong ito ay natatakot, no, na natatakot po siya na malaman mo lahat ng totoong nararamdaman niya, lahat po ng kanyang isipin, talagang nararamdaman ay somehow natatakot po siya na maramdaman mo po lahat, no? And somehow natatakot po siya na malaman mo yung totoo, kaya talagang sa totoo lang po, tinatago na lang po niya kung sino siya sa ngayon, ano yung pakiramdam niya. Nakikibalita po itong taong to, no? Most of the time, ang tao pong ito ay nakikibalita po sa mga kakilala mo, sa mga mutual na kakilala nyo, and somehow, naiisip niya po na okay ka na yata,
no? Parang ayaw mo na yata, no? Parang nakikita niya raw parang sinukuan mo na daw siya ng bongga, no? Parang sa nakikita niya, parang iba na, no, yung pakiramdam mo sa kanya at niya sa'yo. Parang gano'n, no? Parang ang inaano nito is ngayon siya nagsisingkin, ngayon siya nalulungkot, pero parang ang ano nito is ngayon ka naman parang lumalayo na sa kanya o ngayon ka na parang nagising na sa katotohanan, no? Ay, lagi ko itong napupuno tong card na to na you were the best thing in my life. Lately, when I am using the Lover Oracle, lagi ko pong nakikita na lumalabas po ito na you were the best thing in my life, no? Somehow, sa nakikita ko po dito, parang ikaw at ikaw pa rin talaga, yung walang makakatalo pa rin sa samahan, yung dalawa, sa relationship yung dalawa. It is still you, no? Ikaw pa rin daw yung best thing nang nangyari sa buhay niya at wala na daw pong iba siyang nakikita na papantay sa samahang meron kayo ngayon. Oh my God. Ito, kahapon ko pa rin ito nakakuha. Yung frustration, ano, there is this frustration deep inside him, matindi pong frustration ang nararamdaman itong taong to, no? Sa totoo lang. Ito din, kahapon ko pa rin ito talaga nakikita. Mahal ka pa rin po talaga ng tao, no? Ng person mo. Mahal ka pa rin po niya. And somehow, he's just scared of rejection. Even though may resentment na po ito, niyayabangan lang po niya yung datingan niya para somehow hindi ka po, niyayabangan ka lang po niya kasi para hindi ka po talaga makahalata, no? Alam mo, hindi mo ito mahahalata na mahal ka pa nito, eh. No? Dahil maangas yung, ano nito, no? Lalaki, no? Parang maangas or babae na medyo may pride, no? Ng konti or ano. Pero sa totoo lang po, yung person mo, either lalaki man siya o babae siya, hindi mo po siya mahahalata na meron siyang, ano, no? Hindi mo po mahahalata talaga. But there is love here, no? Difficulties, sa totoo lang po, meron akong difficulties na nakikita sa buhay niya ngayon. Somehow, itong taong to ay talagang ang lalim ng pinagdadaanan niya sa buhay niya ngayon or yung hirap na pinagdadaanan niya ngayon ay talagang hirap po ang taong ito. Hindi niya po ma-explain, pero yung bigat po kasi na dinadala niya or difficulties niya, it's because of the bigat of everyday na dala-dala niya po yung alam niya na nasagad ka niya, na I know that I crossed the line with you, nasagad ka ng taong to, sinagad ka ng taong to, ng sukdulan, ano? So, ang pakiramdam niya, hirap po siyang bumalik at hindi niya alam kung kailan siya makakabalik sa'yo, no? Hindi niya alam kung ano ang i-expectin niya kapag kinausap ka niya. And somehow, gulo po talaga, no? Ang gulo-gulo po ng pakiramdam nito ngayon na tipong hindi niya alam paano po niya aayusin, hindi niya po alam kung paano niya sisimulan at kung maaayos niyo pa daw ba yun. So, ang title natin is iniisip niya po kung kaya niyo pa daw po ba talagang ayusin or kaya niyo bang ayusin yung samahan niyo, no? Somehow, nagtataka ito kung ano ba, no? Kaya pa ba? Kaya pa bang ayusin yung, parang kaya pa daw bang ayusin, no? Somehow, hindi po niya alam kung ano po ang sagot sa tanong niya. Pero somehow, naniniwala po ako dito na kaya naman kung aayusin niya po talaga na from the heart, yung sincere, kakayanin naman po eh. Sandali, susulat ko lang po yung ating tahid, baka makalimutan ko eh. Kayanin nyo pa daw ba na ayusin at magsimulang ulit? After all nang nangyari. Ayan po, no? So somehow talagang yung bigat po dito ng
kalooban, ano. Sa totoo lang, hindi po natin alam kung ano po yung tumatakbo sa isipan niya, kung papaano, anong strategy. Pero one thing is for sure po, ayan, meron po siyang self-pity. No? Nagsi-self-pity po ang taong to. And somehow, yung loss, nakakaramdam siya ng loss, grief, and self-pity. No? Nagluluksa rin to sa nangyari sa inyo. Apektado din po siya sa nangyari sa inyo. Hindi niya lang po mailabas ng bongga. Sabi niya, maisip ka pa lang niya ay nakakawala na ng toxicness, no? O yung pagiging toxic ng araw niya, nawawala na daw po, no? Sabi niya, bakit hindi niya po yan na-appreciate nung time na kayo, no? Because there is this error of judgment na mali po siya ng paghusga sa'yo, na mali po siya ng tingin, no? Parang baliktad po yung lahat ng nakita niya during the time na kayo. Parang nahirapan po siya, I lost myself for a little while. Lagi ko din po itong nabubunot, no? Yung I lost myself for a little while. Talagang sabog, no? Yun nga yung sabi ko sa reading ko kahapon ba yun? Nasabog na sabog yung buhay po nito nung nawala ka po sa kanya. Totally sumabog po ng ganun talaga yung kanyang life, yung kanyang buhay. Dati may direksyon, ngayon sabog po talaga. Kaya sabi ko po sa'yo, I lost myself for a little while. I have this energy and this feeling na hindi po ito para sa lahat, no? Pero meron po akong nararamdaman na for some of you, meron pa pong gumagamit ng meron pong nalululun sa bisyo. Okay, yun na lang. Nalululun sa bisyo because he or she felt na feels na wala siya sa sarili niya, nalulungkot siya, and somehow talagang gulong-gulo po ang person na ito, no? Wala po siyang motivation, lack of passion. Talagang nakikita ko po yung sadness nitong taong to o yung gulo nitong taong to. I wish things could be different. Sana daw iba na ang mangyari, iba na lang, no? Nahihirapan po siya na sana daw ay hindi na lang nangyari ang mga bagay-bagay na ito sa inyong dalawa para hindi niya nararanasan yung paghihirap na yan. He or she feels na he or she is a failure, no? Defeated, talo sa lahat ng anggulo. Ngayon niya nakikita na siya po ang talo sa lahat ng nangyari sa buhay na to niya, no? Hindi siya available, parang hindi niya alam kung kailan kanya makakausap, hindi niya alam kung kailan kanya marireach out o kung kailan siya magkakaroon ng lakas ng loob i-approach ka, labanan yung kanyang nararamdaman para magkaroon ng tapang humarap sa'yo. Sa ngayon, hindi niya pa po kayang gawin, pero curious po ito. Sabi ko nga sa iyo, ini-stalk ka po ng person na to, at curious po siya sa maraming bagay tungkol sa iyo at sa kung ano man po ang activities mo palagi, no? Sabi niya, may natutunan naman siyang lesson. I am grateful for the spiritual lesson. Ngayon niya naintindihan yung impact ng ginawa niya po sa iyo. And somehow, ayan po, naguguluhan po siya na kung kailang wala ka na, syempre, doon naman talaga yung lesson, wala naman pong pagsisising nasa unahan. No, lahat po ng pagsisisi ay nasa huli. Ang hindi lang po maganda dito is, hindi pa po siya makalapit sa iyo ng bongga. There is this pride, kahit pa paano, nakakayanin ko pa ba ibalik siya sa dati, o kakayanin ko pa bang isway yung kanyang galit ngayon, or isway lahat ng, kasi parang naka-adjust ka na din daw po, no? Somehow, parang ayaw mo na rin sa ngayon, no? And lastly, yung freedom and self-victimization ay, ayan po, no? Yun po yung naisip niya dati kasi ginusto niya maging free. Siya po yung gumawa sa kanya niyan. Siya po yung gumawa sa pagkatao niya niyan. Siya po yung gumawa. Kung nasa siyang sitwasyon ngayon, siya po ang gumawa niyan sa sarili niya, no? And somehow, siya, yun nga po sinasabi ko rin, na siya rin po yung nagpahamak sa sarili niya. Okay? So that's it for your first reading of the day today. I hope na naka-resonate po kayo, and if you do, can you give me a like and comment down below po
para po sa ating comments. Mabasa ko po yung mga comments nyo. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong lahat. And I hope po na mag-antay po kayo para sa ating next reading of the day, the second reading of the day. Sorry, hindi po ako nakagawa ng third reading because kung napapansin niyo po yung boses ko, medyo iba na naman. No? I feel that medyo sa gabi, medyo masama po talaga yung pakiramdam ko. And I think I need to rest. Sometimes, kailangan mo rin po pakinggan talaga yung katawan mo. Pag sinabi ng katawan mo, pagod ka na. So, lagi naman po ako may first and second reading sa inyo. So, ayan, pasensya na po kung lately hindi ako nakakapagbigay kahapon ng third reading of the day. Third and final reading of the day. Okay, for those of you po who would like to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena FB channel. That's my only official and legit FB account. Ayan, so, ayan po, no, dyan nyo po ako pwedeng makontak. That's my only official po, no, walang iba. So, ingat po kayo sa scam. To all my ever loyal and solid Lady Elena friends, family, and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. Yan, kahit nasang lupalo po ako, ay hindi ko kayo titisin. Magkakaroon tayo ng reading of the day. Hindi ko lang maipangako kung ilan, but I will promise you po na magkakaroon tayo ng reading of the day kahit papaano. Okay? And please, no skipping of ads. Yan na lang po ang hinihingi kong commitment from you. No skipping of ads para naman po mas marami pa tayong matulungan. Okay? Ang lagi ko po paalala sa inyo is that life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading for our second reading of the day. Yan po ay sigurado yung second reading of the day natin. Okay, God bless you all and I love you all and I will all see you again on my next reading. Huwag po kayong malulungkot. Bye!